May mga gabi na tahimik ang paligid, pero ang isip mo hindi matahimik. Pagod na ang katawan mo, pero ang isip mo patuloy pa rin sa pagtakbo. Paulit-ulit ang mga tanong. Bakit ganito ang buhay ko? Bakit parang wala nang nagbabago? Bakit parang ako lang ang lumalaban? At habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kang napapagod. Hindi dahil sa dami ng ginagawa mo, kundi dahil sa bigat ng dinadala ng puso at isip mo. May mga laban na hindi nakikita ng ibang tao. Maghalaban sa loob ng isip. Maghatakot. Maghaalaala. Maghasalitang tumatak sa puso mo. Magkakasinungalingang paulit-ulit mong naririnig sa loob mo. Hindi ka sapat. Hindi ka na magbabago. Huli na ang lahat. At minsan, dahil paulit-ulit mo itong naririnig, nagsisimula mo na itong paniwalaan. Unti-unti, ang sakit nagiging katotohanan sa paningin mo. Unti-unti, nawawala ang pag-asa. Pero anak, makinig ka. Hindi lahat ng naririnig mo sa isip mo ay totoo. May mga boses na nagpapahina sa iyo. May mga kaisipang unti-unting sumisira sa kapayapaan mo. At sa gitna ng lahat ng iyon, nandyan ang Diyos sa iyo. Tahimik man ang mundo, hindi tahimik ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Habang umiyak ka sa gabi, kasama mo ang Diyos. Habang hindi mo maintindihan ang nararamdaman mo, ginagabayan ka ni Jesus. Habang pakiramdam mo ay nawawala ka, hindi ka iniwan ni Jesus. Maaring puno ng gulo ang isip mo ngayon. Pero kayang abutin ng Diyos ang puso mo kahit sa gitna ng kaguluhan. Nakikita niya ang pagod mo. Naririnig niya ang mga luha na hindi mo masabi. Alam niya ang bigat na pilit mong itinatago. At gusto niyang malaman mo ito. Hindi ka nag-isa sa laban na ito. Kapag sinasabi ng isip mo na wala ng pag-asa, binubulong ng Diyos na may plano pa siya para sa iyo. Kapag sinasabi ng takot na tapos na ang lahat, pinapaalala ni Jesus na hindi pa tapos ang kwento mo. Kapag pakiramdam mo wala kang lakas, pinoprotektahan ka ng Diyos. Kapag gusto mo nang sumuko, mahinang ngunit malinaw niyang sinasabi, kumakapit ka lang, anak, kasama mo ako. At kahit hindi mo pa nakikita ang pagbabago, gumagalaw ang Diyos. Kahit hindi mo pa nararamdaman ang kagaanan, kumikilos si Jesus sa puso mo. Dahil ang tunay na laban ay nagsisimula sa loob. At doon ka gustong pagalingin ng Diyos. Sa isip mong sugatan. Sa pusong pagod. Sa kaluluwang nawawala ng pag-asa. Hindi ka tinatawag ng Diyos para manatili sa dilim. Tinatawag ka niya palabas. Palabas sa takot. Palabas sa kasinungalingan. Palabas sa sakit na matagal mo nang pasan. Dahil may katotohanan na gustong ipaalala sa iyo ng Diyos. At kapag narinig mo ito, may mababago sa puso mo. At doon magsisimula ang tunay mong paglaya. At doon magsisimula ang tunay mong paglaya. Hindi sa paligid mo, kundi sa loob mo. Dahil bago baguhin ng Diyos ang sitwasyon mo, iniuna niyang pagalingin ang puso at isip mo. Minsan hinihiling natin kay God na alisin agad ang problema. Lord, kunin mo na ang sakit na ito. Jesus, ayusin mo na ang buhay ko. Diyos ko, pagod na ako. Naririnig niya ang bawat panalangin mo. Pero may mga pagkakataon na bago niya alisin ang unos, pinapalakas muna niya ang puso mo sa gitna nito. Dahil alam ng Diyos na kung ang isip mo ay bihag ng takot, kahit mawala ang problema, mananatili ang bigat. Kung ang puso mo ay bihag ng kasinungalingan, kahit dumating ang pagpapala, hindi mo rin ito mararamdaman. Kaya unti-unti, dahan-dahan, sinisimula ng Diyos ang paghilom sa loob mo. At marahil hindi mo agad napapansin. Pero bawat araw na lumalapit ka sa Kanya, may binabago siya. Bawat luha na inialay mo sa Kanya, ginagamit niya para palambutin ang puso mong sugatan. Bawat sandali na kinakausap mo si Jesus, unti-unti niyang pinapalitan ang takot ng kapayapaan. Hindi biglaan, hindi mabilis, pero totoo. Dahil ang Diyos ay hindi lang interesado sa pag-alis ng sakit. Interesado siyang ibalik ang kapayapaan mo. Gusto niyang alisin ang bigat na matagal mo nang pasan. Gusto niyang palitan ang mga kasinungalingang pinaniwalaan mo. Yung mga salitang nagsasabing wala kang halaga.
Pinapalitan ng Diyos ng katotohanang mahalaga ka. Yung boses na nagsasabing hindi ka sapat. Pinapalitan ni Jesus ng paalala na mahal ka niya. Yung takot na nagsasabing hindi ka na makakabangon. Pinapalitan ng Diyos ng lakas na hindi galing sa sarili mo. At habang nangyayari siyon, mararamdaman mo ang kakaibang kapayapaan. Hindi dahil wala ng problema, kundi dahil kasama mo ang Diyos sa problema. Iyan ang himala ng presensya ng Diyos. Hindi laging nawawala agad ang bagyo, pero binibigyan kanya ng kapayapaan habang dumadaan ka rito. Hindi kanya pinapangakong walang laban, pero pinapangako niya na hindi kanya iwan. Hindi ka iniwan ni Jesus. Kahit sa pinakamadilim mong gabi, nandoon siya. Kahit sa mga sandaling pakiramdam mo ay wala nang nakakaunawa sa iyo, kasama mo ang Diyos. At habang hawak ka niya, unti-unting nawawala ang kapangyarihan ng takot. Unti-unting humihina ang boses ng pag-alinlangan. Unti-unting bumabalik ang pag-asa. Dahil kapag nagsalita ang Diyos sa puso mo, mas malakas iyon kaysa sa lahat ng takot mo. Kapag hinawakan ni Jesus ang sugat ng puso mo, may mga bagay na nagsisimulang gumaling. At baka hindi pa buo ang pagbabago ngayon, pero nagsimula na. Baka hindi pa nawawala ang lahat ng sakit, pero kumikilos na ang Diyos. Baka umiyak ka pa rin ngayon, pero hindi na pareho ang pagyak mo. Dahil ngayon, may pag-asang kasama. May presensyang yumayakap sa iyo. May Diyos na patuloy na bumubulong. Anak, hindi pa ako tapos sa buhay mo. At kapag pinaniwalaan mo ang tinig na iyon, kapag hinayaan mong ang salita ng Diyos ang maging mas malakas kaysa sa takot, doon magsisimulang mabasag ang mga tanikala sa isip mo. Doon magsisimulang bumalik ang liwanag. Doon mo mararamdaman na may bagong lakas na pumapasok sa puso mo. Dahil ang Diyos ay hindi lamang nagpapagaling. Siya rin ang nagbabalik ng pag-asa. At kapag nagsimula ng bumalik ang pag-asa, may isang bagay na unti-unting binubuo ng Diyos sa loob mo. Isang bagong pananampalataya na hindi na madaling matinag. At sa pananampalatayang iyon, magsisimula mong makita ang ginagawa ng Diyos, kahit hindi pa ito ganap na malinaw. At kapag dumating ang sandaling iyon, maintindihan mo kung bakit hindi kanya binitawan. Dahil may inihahanda siyang mas dakila kaysa sa inaakala mo. Dahil may inihahanda siyang mas dakila kaysa sa inaakala mo. Sa mga panahong akala mo ay tahimik ang Diyos, doon pala siya mas malalim na kumikilos. Kapag pakiramdam mo ay walang nangyayari, doon niya unti-unting inaayos ang mga bahagi ng puso mong matagal nang nasira. Minsan inisip natin na kapag mahal tayo ng Diyos, dapat madali ang lahat. Dapat wala ng sakit. Dapat wala ng luha. Dapat mabilis dumating ang sagot. Pero ang totoo, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nasusukat sa bilis ng sagot. Nasusukat ito sa presensya niya habang naghihintay ka. Dahil habang naghihintay ka, hindi ka niya iniiwan. Habang nalilito ka, ginagabayan ka ni Jesus. Habang mahina ka, pinapalakas ka ng Diyos. At habang akala mo ay wala kang nakikitang pagbabago, may binubuo siya sa loob mo na mas mahalaga kaysa sa hinihiling mo. Dahil bago ibigay ng Diyos ang hinihintay mo, hinahanda ka muna niya. Hinahanda niya ang puso mo. Hinahanda niya ang pananampalataya mo. Hinahanda niya ang pagkatao mo. Dahil kung ibibigay niya agad ang lahat ng hindi ka pahanda, maaring hindi mo rin kayaning ingatan ang biyayang iyon. Kaya ang paghihintay ay hindi parusa. Ang paghihintay ay proseso ng paghubog. At alam kong minsan nakakapagod siyon. Nakakapagod maghintay. Nakakapagod umasa. Nakakapagod maniwala kapag parang walang nangyayari. Pero kahit sa gitna ng paghihintay, gumagalaw ang Diyos. Kahit sa gitna ng pananahimik, nagtatrabaho si Jesus para sa iyo. May mga bagay siyang inaayos na hindi mo pa nakikita. May mga pintuang inihahanda na hindi mo pa alam. May mga laban siyang ipinapanalo para sa iyo kahit hindi mo namamalayan. Kaya huwag mong isipin na dahil tahimik ang langit ay pinabayaan ka na. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan ng pag-ibig. Minsan, ang katahimikan niya ay bahagi ng paghahanda. At sa katahimikan na iyon,
May mga bagay siyang itinuturo sa puso mo. Tinuturuan kanyang magtiwala. Tinuturuan kanyang humawak sa kanya. Tinuturuan kanyang maniwala kahit wala ka pang nakikita. Iyan ang pananampalataya. Ang manatiling naniniwala kahit hindi pa malinaw. Ang patuloy na kumapit kahit hindi pa dumarating ang sagot. At sa bawat araw na pinipili mong magtiwala, mas tumitibay ang puso mo. Mas lumalalim ang relasyon mo sa Diyos. Mas nagiging malinaw ang tinig ni Jesus sa buhay mo. At darating ang araw, lilingon ka sa panahong ito at maintindihan mo. Maintindihan mo kung bakit pinayagan ng Diyos ang paghihintay. Maintindihan mo kung bakit hindi agad dumating ang sagot. Maintindihan mo kung bakit kailangang pagdaanan mo ang prosesong ito. Dahil sa proseso, binabago ka niya. Sa proseso, pinapalakas ka niya. Sa proseso, inaalis niya ang takot na matagal nang humahawak sa iyo. At sa proseso, itinatanim niya ang kapayapaan na hindi kayang kunin ng mundo. Ito ang ginagawa ng Diyos kapag mahal ka niya. Hindi ka niya minamadali. Hindi ka niya pinapabayaan. Hindi ka niya sinusukuan. Bagkus, maingat ka niyang hinuhubog. Parang isang sugatang pusong dahan-dahan niyang ginagamo. Parang isang pagod na kaluluwang marahan niyang pinapalakas. At habang ginagawa niya iyon, unti-unti mong mararamdaman ang pagbabago. Ang dating takot, napapalitan ng kapayapaan. Ang dating pagod, napapalitan ng lakas. Ang dating pagdududa, napapalitan ng pag-asa. Hindi dahil nagbago agad ang sitwasyon, kundi dahil binabago ng Diyos ang puso mo. At kapag nabago ang puso mo, magiging iba ang paraan ng pagtingin mo sa lahat. Ang dating problema na akala mo'y katapusan, makikita mong bahagi pala ng plano ng Diyos. Ang dating sakit na akala mo'y sisira sa'yo, makikita mong ginamit pala niya upang palakasin ka. At sa sandaling iyon, mas maunawaan mo ang isang mahalagang katotohanan. Ang Diyos ay hindi lang gumagawa para sa iyo. Gumagawa rin siya sa loob mo. At ang ginagawa niya sa loob mo ngayon, ang maghahanda sa iyo sa biyayang matagal mo nang ipinagdarasal. Kaya huwag kang bibitaw. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag mong isipin na nakalimutan ka ng Diyos. Dahil sa mismong sandaling inisip mong wala nang nangyayari, doon pinakamalapit ang Diyos sa pagtupad ng kanyang pangako. At kapag dumating ang sandaling iyon, makikita mo na ang lahat ng sakit, lahat ng paghihintay, lahat ng luha, ay hindi na sayang. Dahil ginagamit ng Diyos ang bawat sandali, upang dalhin ka sa plano niyang higit na mas maganda kaysa sa inaakala mo. At kapag nagsimula mo nang makita ang planong iyon, may isa ka pang matutuklasan, na ang laban na matagal mong kinatatakutan, ay hindi mo pala kailangang harapin ng mag-isa. Ay hindi mo pala kailangang harapin ng mag-isa. Yan ang gustong ipaunawa sa iyo ng Diyos sa buong panahong ito. Na sa bawat luha mo, kasama mo siya. Sa bawat gabing hindi ka makatulog, nandoon siya. Sa bawat sandaling pakiramdam mo ay mahina ka, binubuhat ka niya. Maraming beses inisip mo na kailangan mong kayanin ang lahat ng mag-isa. Kailangan mong maging matatag. Kailangan mong itago ang sakit. Kailangan mong humanap ng sariling paraan para makahon. Pero anak, hindi yon ang plano ng Diyos para sa iyo. Hindi kanya nilikhang mag-isang lumaban. Hindi kanya iniwang mag-isang magdala ng bigat. Hindi kanya pinapasan sa sakit ng walang kasama. Sa halip, inaanyayahan kanya na lumapit. Lumapit kay Jesus, dala ang lahat ng pagod mo. Lumapit sa Diyos, dala ang lahat ng takot mo. Lumapit sa Kanya, dala ang lahat ng sugat sa puso mo. Dahil hindi ka tatanggihan ng Diyos. Hindi Kanya huhusgahan sa kahinaan mo. Hindi siya lalayo dahil sugatan ka. Sa halip, mas lalo siyang lalapit. Dahil mahal ka niya. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil anak ka niya. At marahil ngayon, ito ang sandaling hinihintay ng puso mo. Ang marinig na hindi mo kailangang maging malakas palagi. Na puwede kang mapagod. Na puwede kang umiyak. Na puwede kang humingi ng tulong. At higit sa lahat, puwede kang sumandal sa Diyos. Kapag hindi mo na kaya Kanyang buhatin. Kapag hindi mo na makita ang daan,
kaya kanyang gabayan. Kapag wala ka ng lakas, kaya kanyang punuin muli. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Tahimik pero totoo. Banayad pero makapangyarihan. Hindi laging agad nakikita, pero laging naroon. At kung nararamdaman mong nangungusap ang Diyos sa puso mo ngayon, huwag mong balewalain ang sandaling ito. Baka ito na ang oras na unti-unti mong ibigay sa Kanya ang bigat na dala mo. Baka ito na ang oras na sabihin mo, Diyos, pagod na ako. Jesus, kailangan kita. Hindi ko na kayang mag-isa. At kapag sinabi mo yon, hindi kahinaan iyon. Simula iyon ng paggaling. Dahil ang tunay na lakas ay nagsisimula kapag natutunan mong ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. At gusto kong malaman mo ito. Anumang bigat ang dinadala mo ngayon. Anumang sakit ang kinakaharap mo. Anumang laban ang nasa isip mo. May pag-asa pa. Dahil kasama mo ang Diyos. Ginagabayan ka ni Jesus. Pinoprotektahan ka ng Diyos. At hindi pa tapos ang kwento mo. Kung ang mensaheng ito ay umabot sa puso mo ngayon, maaring ito ang paalala ng Diyos na kailangan mong marinig. Hindi Kanya iniwan. Hindi Kanya nakakalimutan. At may mabiti pa siyang plano para sa iyo. Kaya kung naniniwala kang kinakausap ka ng Diyos sa sandaling ito, isulat mo sa comments, kasama ko ang Diyos. Hayaan mong ang simpleng deklarasyong iyan ang maging unang hakbang ng pananampalataya mo. At kung may kakilala kang pagod na rin sa laban ng buhay, ibahagi mo ang mensaheng ito sa kanya. Baka sa pamamagitan nito, maramdaman din niya na hindi siya nag-isa. At kung gusto mong patuloy makatanggap ng mga mensaheng magpapaalala sa iyo ng pag-ibig at presensya ng Diyos, mag-subscribe ka at samahan mo kami sa mga susunod nating pagninilay. Dahil sa bawat mensahe, ipapaalala sa iyo ang katotohanan ito. Mahal ka ng Diyos, kasama mo si Jesus, at may pag-asa pa ang buhay mo. At ngayon, huminga ka ng malalim. Ilagay mo ang kamay mo sa puso mo. At alalahanin mo, anumang pinagdaraanan mo ngayon, kasama mo ang Diyos.